Isang mapagpalang gabi po sa inyo mga kapatid. Yan po sa Magduro Christian Church. Kamusta po kayo mga kapatid? At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil Disyembre na po. Malapit na po ang Kapaskuhan at napakabilis po ng panahon at napakabilis tumanda, no? At salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya na kanyang ipinagkakaloob po sa atin upang patuloy na tayo bigyan po niya ng kalusugan, ng lakas. At sa gabi pong ito, para po sa ating pulong panalangin, po ay Disyembre 5 na, no? December 5. Wow, tatapos na ang taon na ito. At tayo po ay nasa pulong panalangin po natin at tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye sa tunay na pagsamba sa tunay na Diyos. Nasa part 13 na po tayo. At last Friday ay sinimulan po natin ang pagtawag kay Moises sa Exodus chapter 3 verses 1 to 2. At itutuloy po natin sa verse 3 hanggang 6. At muli po ay makita natin ang iba't ibang mga ibig sabihin at pagkakahulugan o pagbibigay po ng diin at paglalarawan sa pagsamba, no, na ating pong ginagawa sa ating Diyos. At nakita po natin na kung paano na naging isang banal na lupa, no, nung mangusap ang ating Diyos sa pamagitan ng burning bush kay Moises. At ito po ay itutuloy po natin ngayon, no? Bahagi pa rin po ito sa buhay ni Moises. Tayo po na po ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, salamat po muli sa inyong biyaya ng buhay at kalakasan. Sa muli po, Panginoon, sa maghapon na inyo ang patuloy na kami po ibinigyan nyo ng lakas at biyaya upang makapagtrabaho, magawa ang mga bagay na dapat po namin gawin. Salamat po sa inyong habag at biyaya sa amin, sa mga provision nyo sa aming buhay, sa iba't ibang bagay na ginagawa mo, Panginoon, sa amin, na tunay nakahanga-hanga ang inyong pagkilos sa amin. At nawa po patuloy na pangunahan nyo kami sa aming pag-aaral ng inyong mga salita sa pagpapatuloy ng buhay ni Moises, ang inyong pagtuturo sa amin tungkol sa iba't ibang kahulugan ng pagsamba, Panginoon, upang makita namin kung gaano kahalaga, kalalim at katamis ang pagsamba namin sa iyo. Kaya gabayan po kami ng Santong Espiritu sa pag-aaral na ito. Samahan po ninyo kami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay po, ngayon po dito ay 2:00 ng hapon, araw po ng Lunes, day off po kami actually, kahapon pa ng Linggo, pero ngayon po ay pumasok si Lisel dahil kailangan po at kulang po ng nagtatrabaho ngayon, kaya napakiusapan po na siya ay makapasok po ngayong Lunes. Okay, buksan po natin ang ating Biblia sa Exodus chapter 3. Exodus 3, basahin ko po muli ang verse 1 hanggang verse 6. Exodo, Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 6. Samantala habang nagpapastol si Moises ng kawan ng biyenan niyang si Jethro na pari sa Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakakapagtaka naman ito. Titingnan ko ngang mabuti kung bakit hindi iyon natutupok, gayong nagliliyab. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises. Ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, kung lumapit
Huwag kang lalapit, no? Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. And verse 6, ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. So dito, ang presensya ng Diyos ay hindi lamang po, no, na nakapukaw ng atensyon para kay Moises, kundi nagbunga rin ng paggalang at takot, no? Kasi nagtataka siya. Punong kahoy na nagliliyab pero hindi siya natutuko. So medyo nakaramdam siya ng takot sa bagay na iyon. At dito nakikita natin ang katotohanan ng pagsamba, ang ibig sabihin ng pagsamba. Na ang Diyos ay tumatawag at ang unang tugon ng tao ay hindi ang pagkilos o yung maaari nating gawin, kundi pagyuko at pagkilala sa kanyang kabanalan. So napakahalaga po noon sa ating pagsamba. Hindi natin kaagad kung ano yung gagawin natin o ano pa man, kundi napakahalaga po sa pagsamba sa Panginoon, ang unang tugon natin ay ang ating pagyuko sa Diyos, pagkilala sa kanyang kabanalan. Isang Diyos na banal po yung ating sinasamba, isang Diyos na makapangyarihan sa lahat na siyang dapat nating yukuan, no? Kaya dapat meron tayong tunay na pagpapakumbaba at pagpapasakop sa ating Panginoon dahil sa kanyang kabanalan. Siya'y isang Diyos na banal. Kaya nga po ang sabi ng Diyos kay Moises, hindi ka makakalapit dito dahil ang lugar na ito ay isang banal, no? Saan man ang Diyos magpahayag, saan man ang Diyos magpakita, alam natin ang lugar na yun ay nagiging isang banal. Ang salitang kodes o yung pagiging banal ay nangangahulugan po na nakatalaga, hiwalay mula sa karaniwan. Yung pong ibig sabihin ng banal, paghihiwalay. Kung natatandaan po ninyo nung inutusan, no, sila na gumawa ng isang tabernakulo, siyempre po mayroong mga gamit na gagamitin po sa loob ng tabernakulo at gagamitin po ito sa isang tabernakulo na kung paano ang presensya ng Diyos ay bumababa at nagiging banal yung lugar na yon. So may mga iba't iba silang mga gamit. So ang gamit na yon ay mga espesyal na talagang ibinubukod para lamang sa Diyos dahil banal nga po ang ating Diyos, no? Ibubukod dito sa mga karaniwang bagay, kundi magiging espesyal at gagawing banal ang mga gamit na ito para gamitin para sa Diyos na banal. So, kaya ganoon din po ang nangyari sa ating buhay nung tayo po ay manampalataya sa ating Panginoon Kristo. Yung kabanalan ni Kristo, yun ang siyang ibinihis sa atin, no? At kaya tayong mga sumampalataya sa Panginoon, mga tumanggap sa ating Panginoon bilang Panginoon, sariling tagapagligtas, tayo ay nagiging isang banal dahil sa ginawa ni Kristo at tayo ay binubukod niya, no? Mula sa kadiliman inilagay sa kaliwanagan, mula sa pagiging isang makasalanan inilagay niya sa pagiging isang banal. Isang napakataas na pagtawag ng Diyos sa atin na tayo ay kanyang ibinukod, no? Bagamat nandito tayo sa sanlibutan na talagang marumi, magulo, at nandito ang prinsipe, no, ng sanlibutan ito sa mga sitwasyon, sa mga umiiral na kasamaan, pero ganun pa man, tayong mga anak ng Diyos na tinawag niya, no, na kanyang binalal ay kanyang binukod, no? Kaya po sana nakikita yung ating pamumuhay, sa ating salita, gawa at bunga ng ating pananampalataya na talagang tayo ay hindi pangkaraniwan, hindi ayon sa takbo ng sanlibutan ito, kundi talaga tayo ay para sa Diyos, sa Kanya,
nakikita yung ating magandang pagtuo sa mundong ito, na tayo lumalakad sa liwanag at hindi sa kadiliman. No, yun po ang ibig sabihin. Yung salitang kades dito, yung banal, no? Kaya hiwalay mula sa karaniwan. Ang utos naman, no, dito na hubarin mo ang inyong sandalyas, ilarawan po ito ng pagpapakumbaba. Sapagkat sa harap ng kabanalan ng Diyos, wala tayong maipagmamalaki o maipapantay. Kaya ito yung pagpapakita ng bagay na yun, no? Talaga, kung alam mo na tayo ay binalal ng ating Panginoon Kristo sa pamagitan ng kanyang katwiran, ay talagang ito ay magbibigay po ng pusong magpapakumbaba tayo sa ating Panginoon dahil sa kanyang ginawa. At kailanman ay wala tayong maipagmamalaki sa kanya, wala tayong maipagmamayabang, kundi bagkus ito ay isang pribileyo at habag na natanggap natin sa Diyos. Kaya ang yung pagtatakip ni Moises ng kanyang mukha ay pagsamba sa anyo ng paggalang, pagkilala sa dakilang presensya na hindi kayang titigan ng tao. No, hindi kayang titigan ng tao. Kaya ito yung pagrespeto natin sa kanya, paggalang, pagkilala sa kanyang dakilang presensya. Kaya nga po, gaya ng nakita natin, ang isang pagsamba kung wala ang presensya ng Diyos, hindi po yun pagsamba. So habang nararanasan natin ang presensya ng Diyos, habang tayo sumasamba sa kanya, ay magkakaroon tayo ng pusong pagrespeto para sa kanya, no? Sapagkat kasama natin ang presensya ng Diyos at ito ay talagang isang Diyos na banal na kasama natin sa ating kalagitnaan, at ito'y naranasan natin dahil na po sa katuwirang ibinigay ni Kristo, ibinihis niya para sa atin, no? Kaya ito ay paalala na ang tunay na pagsamba ay may dalang kabanalan. Hindi ito pwedeng lapitan ng basta-basta o isang kaswal, no? Ang presensya ng Panginoon ay nagpapabanal sa lugar man ito, at tayo'y tinatawagan na lumapit ng may takot, paggalang at pagpapakumbaba. Ang ating Diyos ay banal. Kaya po, alam po ninyo, napakahalaga na talagang makita natin sa salita ng Diyos, no? Na ano ba yung karapat dapat nating maging kalagayan bilang isang sumasamba sa tunay na Diyos. No, magandang tanungin po natin yun at aralin sa salita ng Panginoon. Ano ba ang nararapat nating paghahanda na ginagawa sa pagsamba sa Panginoon, no? Kaya may ilan po tayong mga bagay na alam natin na bilang paghahanda sa pagharap sa Panginoon, lalo na sa pagganap natin ng banal na hapunan ng Panginoon. Diba? Linggo-linggo natin binabasa ang unang Korinto 11:23 hanggang 30 na kailangan ay nagsisiyasat tayo sa ating mga sarili. Sabihin natin sa puso po natin, no? May pagsisiyasat ba? Meron ba tayong mga bagay na dapat pagsisihan, ihingi ng tawad sa Panginoon na kasalanan bago tayo humarap sa ating Diyos na banal? Sapagkat ito po ay bahagi ng ating pagrespeto, paggalang, pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Sapagkat tayo po ay haharap sa isang Diyos na banal. Kaya napakahalaga po na alam natin iyon, no? Kahit po sa pagtayo natin sa pagsamba sa Panginoon, tanungin po natin ang ating mga sarili, no? Na ako ba'y karapat dapat? Ako ba ay sa harapan ng Diyos ay ito ba yung nararapat na iharap ko ang aking sarili sa Diyos na ganitong kalagayan? At sapagkat Diyos na banal po ang ating sinasamba, isang tunay na Diyos, no? Na siyang nagmahal, umibig, namatay para sa atin upang maranasan natin ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan, at nagbigay ng kanyang buhay para sa atin upang ang kanyang katwiran ay maibigay sa atin at para tayo ay makaharap sa Diyos na banal. Kaya napakahalaga po ng pagsisiyasat sa sarili, no? Huwag nating kakalimutan iyon. Hindi po tayo pupunta sa isang sabihin natin isang kaswal o isang
social life lang na sasama-sama natin. Lagi natin tandaan, lalo na yung araw ng linggo ng pangmaramihang pagsamba, sasamba po tayo sa Diyos na banal. Kaya napakahalaga, lalaki ka man o babae, ay mahalagang tanungin natin sa ating mga sarili, ito ba yung dapat asahan ng Diyos sa aking pagharap bilang sasamba para sa Kanya? May mga bagay na makikita tayo na talagang mga espesipiko, no, na maaari nating gawin bilang isang haharap sa Diyos, di ba? Yun nga pong pagsisiyasat. Kung may kasalanan tayo, hingi natin ang tawad sa Panginoon. Kasalanan sa Diyos, kasalanan sa tao, kasi kailangan po yun, no? Ayaw natin, lalo na sa kikiisa sa banal na hapunan ng Panginoon, di ba? Kung babasahin natin yung 1 Corinthians 11, lagi natin binabasa 23 to 30, no? Ito espesipiko na paalala sa atin. Buksan natin uli yun sa 1 Corinthians 11. Madalas po natin basahin ito, pero dapat po ay maging seryoso tayo sa bagay nito, sapagkat napakahalaga, lalo na bilang isang church, bilang isang iglesia ng ating Panginoon Kristo, na naranasan po ng mga taga-Korinto, no, sa panahon po ni Apostol Pablo. 1 Corinthians 11, no, 23 at to 30, at basahin ko lamang po yung verse dito. Okay, 1 Corinthians 11 verse 27 hanggang sa sumusunod pong mga talata sa baba. 1 Corinthians 11:27 hanggang sa mga sumusunod na talata. Kaya ang sino man kumakain ng tinapay at minom sa kopa ng Panginoon, ito po sa panahon ng pagsamba natin sa Panginoon, sa paraang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ibig sabihin, may posibilidad na tayo ay nakikisama sa pagsamba sa Panginoon, kasama na doon sa pagdaraos natin ng banal na hapunan ng Panginoon. May nakikisama sa mga taga-Korinto na hindi karapat-dapat. Okay? Hindi karapat-dapat o hindi nararapat, no, na sumama sa banal na hapunan ng Panginoon, no? Sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ibig sabihin, naranasan ng mga taga-Korinto na yes, sumusunod sila sa banal na hapunan ng Panginoon, pero hindi sila karapat-dapat, no? Sa paraang ginagawa nila ang hindi karapat-dapat, sapagkat sila ay nagkakasala sa Diyos at sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya sa pagdating sa verse 28 ay ito ang paalala. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Malinaw po yan. Pagsisiyasat sa ating sarili. Marahil ang ilang mga pagsisiyasat, una, ikaw ba ay may relasyon na sa ating Panginoon Kristo, sapagkat siya po ang inaalala natin. Inaalala po natin yung kanyang ginawa sa krus na sakripisyo para sa atin bilang isang makasalanan, na dapat ito ay magtulak sa atin na lumapit sa Kanya na may pusong pagsisisi, paghingi ng tawad, pagbabalik loob sa Diyos. At sa sandaling makamta natin ang pagpapatawad ng Diyos sa ating paghahayag ng ating sarili bilang isang makasalanan, alam natin na ibinibigay ng Diyos ang Kanyang pagpapatawad. At naroon na ating tatanggapin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Isa po yun sa napakahalagang pagsisiyasat sa sarili natin habang kaharap po tayo doon sa banal na hapunan ng Panginoon, sapagkat inaalala natin ang ating Diyos na banal na nagbigay ng buhay, na nagkatawang tao, minsan pumunta rito sa lupa upang umakyat sa krus, mamatay, ilibing, at pagkatapos ng 3 araw siya'y muling nabuhay. Napakahalagang pagsisiyasat po yan. Ako ba'y may relasyon na sa Panginoon? Siya ba'y akin ng Panginoon at sariling tagapagligtas? Lumapit na ba ako sa Kanya na may pagpapahayag at buong pusong pagsisisi, at handang tumalikod sa pagkakasala at humarap sa aking Panginoon bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas? So ito po yung magandang pagsisiyasat natin, ikaw at ang Panginoon Kristo.
Ikalawa, yung ating pakikisama sa tao, no? Sa ating kapwa kapatid sa Panginoon. Baka po may problema na dapat ayusin natin ang bagay na yan. Hingi natin ng tawad kung merong hindi pagkakaintindihan hanggat maaari, sapagkat nais mo na maging maayos tayo sa harapan ng Diyos, sa Diyos na banal na ating sinasamba. Gusto natin maayos ang mga bagay na yan. Kung nangangailangan ng pagpapatawaran, ay kailangan may mangyaring pagpapatawaran. Napakahalaga po, no, ng pagsisiyasat na yon bago tayo humarap sa banal na hapunan ng Diyos, sapagkat ito ay hapagkainan o lamesa ng ating Diyos na banal. And then, sabi sa 29, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, okay? So, kaya kailangan may pagsisiyasat dahil kikilalanin natin na mahalaga ang bagay na ito, seryoso ang bagay na ito, sapagkat ito'y pagsamba sa aking Diyos na banal. No? Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon at kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yung iniinom daw natin at kinakain natin at tinapay, ito ay nagsisilbing kahatulan para sa ating sarili. Bilang isang Kristiyano, alam natin yung kahatulan na ito ay hindi pagpunta ng impyerno, sapagkat tayo lumipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat tayong na kay Kristo na ay wala ng hatol, sapagkat inilipat na tayo ng Diyos sa kanyang katuwiran. Hindi po ito hatol sa impyerno. At kung bilang isang tunay na mananampalataya, hindi tayo karapat-dapat, marahil may kasalanan sa ating puso, marahil hindi tayo handa na humarap, pero tandaan natin, haharap tayo sa Diyos na banal. Hinahatulan natin ang ating sarili, no? At alaman natin kapag may kasalanan, diba? Hindi tayo lalago spiritually, hindi tayo lalago sa Panginoon, at maaring ito ay physically, maaring sakit. Kaya sabi rito, meron ngang ilang nga dito, no, sa verse 30, yan ang dahilan kung bakit mahihina, no, at sakitin ang marami. Kung maaaring ito ay bunga sa ating physical na kahinaan, maaaring magkaroon ng karamdaman. At ang pinakamalupit dito, ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Totoo po yun. Ang kaduluduluhan ng pinakamasaklap na bunga ng kasalanan ay ang pagkamatay. Ito yung mga hatol na maaaring mangyari sa atin. Ayaw nating mangyari ng itong bagay. Kaya naman, napakahalaga na maunawaan natin ang pagsambang ginagawa natin sa Diyos na pangmaramihan. Tayo ay haharap sa Diyos na banal habang ang kanyang presensya ay nararanasan natin sa ating kalagitnaan. Napakahalagang seryosohin ang bagay na ito. Ang mga taga-Korinto, nakita natin, nabuhay sila sa kasalanan at pagkatapos masigla silang haharap sa banal na hapunan ng Panginoon. So anong mangyayari? Talagang hatol ang inilalagay natin sa ating mga sarili. Kaya meron pong talagang pag-iingat para sa atin. Tandaan po natin, Diyos na banal, nakadapat ang tugon natin ay maging mapagkumbaba, respeto, paghahanda sa ating sarili na maging malinis sa harapan ng Diyos sapagkat siya'y Diyos na banal. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili. Ang paghahandang ito ay pagkatapos ng ating service ngayon, pag Sunday, paglabas mo pa lang, laging handa mo ng sarili mo para sa susunod po na araw ng linggo ng ating pagsamba. Napakahalaga po sapagkat Diyos na banal ang ating sinasamba. Kaya dapat po ay maging handa tayo. Kaya nga po sa panahon ng banal na hapunan, meron tayong panahon para tumahimik. Sapagkat yun yung panahon ng pagsisiyasat sa ating sarili, at hindi lang natin maging gawi yun sa time ng banal na hapunan, kundi sana mula pagkatapos ng ating banal na hapunan, araw ng linggo hanggang Sabado, hanggang dumating ang linggo, ay talagang handa at iniingatan ang ating sarili sapagkat tayo ay sasamba sa Diyos na banal. Dapat, sabi nga niya, di ba, sapagkat ang Diyos ay banal, tayo naman ay magpakabanal. Mahalaga po yun, no, sa ating mga buhay.
Kaya sa buhay dito ni Moises na nakita natin, talagang napakataas at dakila ng presensya ng Diyos. Marahil sinasabi ng Panginoon sa atin ito, sa ating pagsamba. No? Ako ay banal. No? Hubarin ninyo, no, ang inyong mga sandalyas, ang Diyos na ang lugar na ito ay banal. Kaya nga masasabi natin banal na lupa, sapagkat ang Diyos ay talagang nagpahayag at ang presensya ng Diyos ay nasa kanyang kalagitnaan at nagpakita ang Diyos at nagpahayag dito kay Moises. So ganun din ang ini-expect natin. No? Nagpapahayag ng Diyos sa atin, nagpapakilala, at kailanman hindi magbabago ang ating Diyos na isang banal, makatarungan, at dapat lamang ang maging tugon natin ay yung pagpapakumbaba sa kanyang pagharap, paghahanda sa ating mga sarili na dapat maging malinis tayo sa harapan ng Diyos, at ginagawa natin kung ano yung ayon sa salita ng Diyos na ninanais natin sa ating pagharap para sa Kanya. Wala tayong maipagmamalaki sa ating Panginoon. Ang pagsamba natin, no, sa tunay na Diyos ay isang pribilehiyo na meron tayo ngayon. Kaya salamat sa Panginoon. At ang pribilehiyong ito dapat nating ingatan, pakamahalin, igalang, sapagkat ikaw, ako, tayong lahat ay haharap sa isang Diyos na banal. Kaya salamat sa katuwiran ni Kristo na kanyang idilagay sa atin upang tayo ay makapasok at makaranas po sa dakong kabanal-banalan ng ating Diyos para siya ay ating sambahin. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili, sa pagtayo ko ba rito kasama ng kongregasyon, ako ba ay handa? Ako ba'y nararapat? Ito ba ang inaasahan ng Diyos sa aking pagharap para sa Kanya? Dahil siya'y sasambahin ko na isang Diyos na banal. Inuulit po natin, huwag nawang maging hatol para sa atin. No, na alam natin kung ano ang tama, kung ano ang katotohanan sa salita ng Diyos sa ating pagharap sa Kanya, yun ang gawin natin, yun ang susundin natin. Sapagkat Diyos na banal ang ating pong sasambahin. Na dapat tutugon tayo ng pagrespeto, pagpapakumbaba, maayos na buhay, na ayon sa Kanyang kalooban, na tayo ay lalapit sa ating Diyos na banal para siya po ay sambahin. Okay? Nawa po ay patuloy po ninyo na susubaybayan ang ating pag-aaral tungkol sa paksa natin sa sharing ito sa pagsamba sa tunay ng Diyos, ng mga tunay na mananamba, walang iba kundi ang mga sumampalataya, nagbigay ng buhay para sa ating Panginoon at sumusunod sa Kanya. Nawa po ay patuloy tayong magdalangin sa Panginoon na magawa natin kung ano yung Kanyang ninanais, na maliwanag sa Kanyang mga salita upang ating sundin ang Kanyang ninanais na dapat nating lakaran. Nawa po ang bawat isa ay palakasin ng Panginoon at laging manapik kapag dumarating na araw na sama-samang pagsamba para sa ating Diyos na banal, na sama-sama natin siyang bibigyan ng paglilingkod at tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ingatan po tayo ng Panginoon at patuloy po kayong gabayan niya sa lahat ng ating mga pamumuhay sa araw-araw. Asahan po ninyo, kayo ay lagi kung kasama sa aking mga panalangin, pasasalamat sa Panginoon upang magpatuloy po ang gawain po ng Banjuro Christian Church. Ang papuri po ay para sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa natapos po namin pag-aaral muli sa buhay ni Moises. Nawa ito'y maging aral sa amin at tuparin namin at sundin kung anong nararapat na maliwanag po sa inyong mga salita sa aming pagharap sa inyo, sa aming Diyos na banal. Nawa ay maging handa po kami at nagsisiyasat sa aming mga sarili. Tulungan niyo po kami Panginoon na ang lahat ng mga bagay na gagawin namin sa aming pagsamba sa inyong harapan, tunay na ito ay hindi nagiging hatol sa amin, kundi pagpapala na pribilehiyo na kami ay makasamba sa inyo ng sama-sama at maging handa ang aming mga buhay. Salamat po sa inyong mga salita. Ingatan po ninyong bawat isa. Salamat sa lahat ng inyong kabutihan. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Mag-iingat po kayo lagi. God bless po.